Good day mga kaibigan. Walk around review natin ang bagong Toyota Hilux. Bali itong kulay na to, yung flagship color ng Hilux, yung emotional red. So ang headlight nito ay pareho pa rin, pero yung DRL niya ay iba na yung shape. Parang mas pinasingkit o mas pinatapang ang dating. So itong variant na to, itong sasakyan na to ay na dress up na. Bali napalitan na yung kanyang mags and tires at may mga decals na. So ito yung possible na maging itsura or forma ng Hilux mo kung i-dress up mo siya. So walk around review natin yung original niya mamaya. Bali itong display na to ay ginamit ng Toyota sa launching ng bagong Hilux. Ang suspension niya mga kaibigan ay kapareho pa rin ng existing na Hilux model, at pati yung side mirror niya ay pareho pa rin. Sa harap ay yan ang iba. Yung mesh type na grill niya ay iba na yung design. Pati yung sa logo niya ay yung naka-spell out na yung Toyota. Naka-black out yung mga door handles niya, at pati itong stepboard dito sa side ng rear part ng Hilux ay ito yung bago. Pati yung integrated light or yung mga reverse light niya, pati yung brake light ay iba na rin yung design. Suspension pareho pa rin. Leaf spring na may monoshock sa likod. At ang stepboard pa rin niya ay kapareho pa rin nung dati na plastic, pero mas iniba lang yung design niya. Bali yung door handles niya ay piano black color ang paint niya. So para sa akin gasgasin ito. Pareho pa rin yung armrest. At ang iniba dito yung adjustment ng side mirror. Kumbaga hindi na siya yung joystick. Para sa akin mas maganda yung joystick. Ang upuan niya sa driver is seat material niya ay magandang leather. At meron na siyang lumbar support na adjustment. Bali infotainment system niya ay para sa akin parang mas pangit. Nakapatong lang dun sa dashboard. Sa second row kapareho pa rin na bench type na upuan. Nandito pa rin yung aircon vent niya sa center, at iniba lang yung design niya. Bali ang ginamit dito sa Hilux na bago ay yung parang yung design nung sa Land Cruiser tsaka Land Cruiser Prado. So ito yung bago sa kanya. Stepboard sa side, sa may rear part. Yung bumper niya sa likod ay bago rin. Meron na rin siyang assist sa door niya sa likod. So ito rin ang bago sa kanya. Mayroon din siyang nakatatak na Toyota. At yung camera niya ay nasa baba na hindi na integrated dun sa opener nung door opener nung sa likod. So yung design dito sa harap niya na parang mesh type, pero hindi siya wala siyang butas. Kumbaga dagdag lang sa design. Yung front camera niya ay nandun pa rin, at ang kanyang fog light ay nasa baba pa rin, pareho nung dati. Bali iniba lang yung mukha nito, yung design. So itong red color niya ay maganda. Ito naman yung sa gray color niya. Ito yung Conquest version niya. Ganyan yung DRL niya. Kumbaga iba na yung shape. At kapareho nung kanina sa red, yung mga dinagdag lang. Bali sa Conquest ito po yung bagong design ng sports bar niya.
At yung bed liner is iba na rin yung design. Kumbaga yung spell out na Toyota ay maganda na rin yung ano. Yan yung likod ng Hilux Conquest. So nakatatak na Toyota yung sa likod niya. Yan yung sinasabi ko sa bed liner. Mas magaan na yung tailgate niya kasi assisted, hydraulic assist na siya. So ganyan po yung side ng gray color ng Hilux Conquest. At ganito yung sa harap niya, yung sa loob. So ang ginamit na material or yung parang design niya ay kapareho dun sa Land Cruiser, pati yung upuan, yung steering wheel niya ay kapareho ng design yung sa Land Cruiser tsaka Prado. Ganyan yung design. Pati yung shifter niya ay kapareho. Pero para sa akin, hindi ko nagustuhan itong pwesto nung infotainment system niya, nakapatong. Dahil iniba yung design ng dashboard, mas mahaba, mas malapad siya. Yan, yung pindutan ay sa taas na. So, ayan na yung sa dashboard niya. Medyo mas malapad. At itong infotainment system niya ay nakapatong. At ganito yung yung current model ng Hilux. So, integrated talaga yung infotainment system niya. Pati yung cup holder niya ay pinipindot palabas. Yung bago ngayon ay pindutin mo at magbubukas sa ibabaw ng dashboard. So, ito yung second row. Kapareho pa rin, almost the same sa existing model. At ganito naman ang itsura ng nung hybrid version niya. So sa harap ay wala yung mesh type na grill. Ito ay wala siyang butas-butas pero parang mayroon din siyang mesh na design. Ganyan yung itsura ng mga Toyota models na hybrid. Pero pareho pa rin sa tail light, yung stepboard sa side, sa likod. At ganito ang design ng mugs niya. At ang kanyang tailgate ay ganyan pa rin, nakatatak pa rin yung Toyota. Pero dito sa version na to, sa model na to sa variant na to ay walang kulay. Yan po yung bagong design ng tailgate opener niya, square type, pero hindi na integrated yung camera niya dun. So yan yung hydraulic assist niya, kaya mas magaan, mas malambot siyang buksan. Maganda yung plastic cover na nilagay sa ibabaw ng tailgate para hindi magasgas. At sa harap ay parehong-pareho yung design dun sa Conquest model. Singkit na headlight at maliit na fog light. At meron pa rin yung engine cover or engine protection niya, under engine protection niya na bakal. So, yun ang maganda sa Toyota. Bali, ang gulong nitong version na to or variant na to ay 265, 65, 17. Suspension, pareho sa outgoing model. Pati sa likod, naka leaf spring na monoshock. At yan lang mga kaibigan ang mai-share natin dito sa bagong version or bagong model ng Toyota Hilux. Sa presyo or price at saka sa availability ay sa comment section na lang mga kaibigan. Kapag makakuha tayo ng update or info sa Toyota ay ilalagay natin sa comment section. Okay? Maraming salamat muli sa panonood mga kaibigan. Hopefully nagustuhan nyo itong simpleng walk around review or video sharing natin sa bagong model ng Toyota Hilux. Maraming salamat, and as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.